Today sa ating lahat mga kaibigan, nandito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Shout out muna tayo mga kaibigan kay Jeffrey Lapis, Cebu, Ayan Utiro, Cagayan City, Helmar Padilla, John Ray Pasaduble, Dante Tan ng Isabel Liti, Alexis Galuport, shout out Salde ng Palawan, John D. Muniba, Consolacion Cebu, Volter Aninyon, Bien Unido Bohol, JM Desina, Silang Cavite po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Itong pag-usapan natin mga kaibigan na ito lang pong mga pagkain ng sisiw. Kasi may nagtanong sa akin mga kaibigan, kasi itong mga siguro mga baguhan, mga ganun, gusto naman nating mapansin din sila para naman mabigyan natin ng di naman tip, basta sa akin lang, sinasabi ko lang kung ano rin ang ginagawa ko, pwedeng sundin, pwede rin hindi. Kaya sagutin natin kaibigan, kasi ito daw chick booster. Ilang araw ba para palitan ng isang developer mga kaibigan? Ilang araw ba natin gamitin itong booster para mapalitan natin ng stock developer? At itong stock developer naman, ilang days para palitan natin ng pellets o grains man, kung ano man yun mga kaibigan. Kasi itong booster naman mga kaibigan, pag masubrahan mo ito, parang naniniwala din ako mga kaibigan na malaki yung mga tuhod nila, yung mga dito nila mga kaibigan. O totoo yan, masubrahan mo ng month ka magbigay, month plus, 1 month and a half, nako, parang malaki yung mga dito mo nila mga kaibigan. Siguro may mga vitamins ang booster mga kaibigan, kasi sisiyo yun. Dinidesign talaga nila na yung mga vitamins na yun ay talagang sa mga sisiw mga kaibigan. Kaya napakaganda ho ng mga booster, lalo na yung mga nakagawian nating ginagamit to. Alam naman natin kung ano yun mga kaibigan. Di tayo nag-commercialize, pero yun talaga ang ginagamit natin po. Ito kasing booster mga kaibigan, sa akin lang po. Magbigay lang ako niyan mga kaibigan, ay pinakataas lang ho yung 3 weeks po. Minsan nga mga kaibigan, 14 days lang. Tapos i-stack developer ko lang. Pero kung sakasakaling mga kaibigan, pinakataas lang yung 21 days mga kaibigan, pero sa akin ay 2 weeks lang po. Booster, 2 weeks lang, tapos stack developer na. Totoo yan mga kaibigan, yung sa akin. Tapos ang stack developer ko naman mga kaibigan, ipaabot ko yun ng mga 2 months plus mga kaibigan. 2 months plus to 3. Yun ang isang sabi ko na pagdating ng 2 months, lagyan ng, kasi may nagtanong sa nag-ano siya sa akin mga kaibigan na bakit daw sinasabi ko na yung maintenance speeds, pag hinaluan, masira yung formula, masira yung bilang isang pagkain na na 1 kilo, masira yung pag hinaluan. Bakit ako daw hinaluan ko yung stock developer na pellets, ang pellets hinaluan ko na. Hindi po, lang yun mga kaibigan, pampasanay lang yun. Kasi ang manok naman, gusto ko siyang palitan ng pagkain na stock developer para hindi ho mawala sa baho ng isang manok. Toppings mo lang sa ibabaw po, yung kunting-kunti lang po, para pagdating ng panahon na maubos na niya lahat, hindi mo nang i-change yun mga kaibigan, para hindi siya mabigla po. Yun lang po, pero hindi ho yun katulad ng maintenance speeds mga kaibigan na pangmatagalan po. Hindi po. Yung maintenance speeds, pag hinaluan mo yun ng example, yung nito, hinaluan mo kung anong pellets yan, anong grains, tapos pang matagalan yun, di masira talaga yung formula ng isang manok. Pero yung sa atin dito, na hinaluan natin yung pellets ng stock developer, ang pellets, hinaluan natin ng grains, yun ay pangpasanay lang po. Nilagay parang toppings lang kabigan ba na makain niya nung masanay na siya, ibaliktad mo na, yun na naman ang ibigay mo. Kaya ganun kaibigan, hindi yun natin yun ginagawang pangmatagalan na pagkain mga kaibigan. Yun sa atin ay sinasanay lang po natin, kaya nilagyan natin ng mga topping sa ibabaw para kung maubos na niya lahat yun, pwede natin baliktarin po. Yung ginawa mong toppings, yun na naman ang ibigay mong pagkain mga kaibigan, yun lang po. Pero pag hinaluan natin yung pagkain na talagang gano'n na yung formula niya, sira yun. Kaya hindi ho makuha ang desired na eksaktong pangatawan ng isang manok po. Kaya sa atin, hindi natin haluan. Yung sinasabi kong hinalo natin kaibigan ay pampasanay lang po. Hindi ho yun pang matagalan kaibigan. Kaya yun lang po. Sana makaintindi ka
kaibigan, tayo naman hindi nagturo, hindi ko kayo inubligang sundin yun. Sa atin lang, ayun lang ang ginagawa natin dito sa ating munting manukan po. Bilang isang backyard breeder na walang pira, mga kaibigan. Kaya itong chick booster, mga kaibigan, sa akin, 2 weeks lang, pwede na. Stag developer, ang stag developer naman, mga kaibigan, pwede mo pabuti ng 2 months and a half. Tapos magpilits ka, di ng pillets ka. Di mo naman i-abrupt na pillets ka agad. Yung may halo pa rin stag developer ng konti para hindi mawala yun sa sa pangamoy niya, mga kaibigan. Kaya yun, pagdating na naman ng 3 months and a half, lagyan mo na naman ng parang toppings, mga kaibigan, na grains. Kasi pag stag developer lang, kaibigan, hanggang kasi nakalagay dun sa parang label po sa isang pagkain doon, mga kaibigan, yung stag developer na 4 to 6 months, pwede naman yun. Pero sa akin, parang nakulangan ako sa katawan, mga kaibigan. Di katulad ng lagyan mo ng grains ng kunti po, parang bumubuka yung isang manok, mga kaibigan, at talagang lumalabas yung muscle ng isang manok. Pero kunti-kunti lang, pero marami pa rin ang pellets. Pagdating na medyo talaga maubos na yung ganun, pwede na mag-maintenance ka, pwede na mag-inirmax, iniruton ka. Yun, kaya ito, mga kaibigan, ang tanong mo, chick booster, ilang araw pa, sa akin 2 weeks po. Pwede rin pabutin mo ng 3 weeks, mga kaibigan, basta hindi lang pabutin ng 1 buwan mahigit po, o lampas. At saka itong stag developer, pwede naman pabutin mo ng 3 months to, mga kaibigan. 2 and a half, pwede yun. Tapos, pellets ka na. Pagdating mo ng 3 months, and a half, lagyan ng grains sa kunti. Mga ganun lang, mga kaibigan. Pero simple lang po. Kasi naman, ito, ako din dyan, dati, mga kaibigan, baguhan ako. Sa tayo naman ay nahirapan din. Pero yung pag-obserba natin sa isang manok, mga katawan nila, sisiw, makuha din natin yan sa katagalan mong mag-feed ng isang manok, lalo na masanay ka na sa mga sisiyo, makita mo yun eh. Makita mo yung katawan ng isang manok na talagang hindi na siya dapat bigyan ng booster, mga kaibigan. Yun lang. Napakasimple po. At saka kailangan natin na kada mayroon tayong trabahuin, mga kaibigan, talagang mag-obserba at ilagay natin sa ating utak po na itong mga ginagawa natin, pag maganda ang daloy, sa susunod na naman na breed, gamitin mo na naman yun. Yun lang naman talaga ang susi, mga kaibigan, yung observation po bilang isang magmamanok. Ang iba nga, mga kaibigan, di sila magbigay ng booster eh. Diretso na stag developer, mga kaibigan. May kakilala ako dito na hindi ako magamit ng booster, mga kaibigan. Stag developer na diretso, pero sa akin naman dyan, ganda talaga yung bigyan mo ng booster kasi boost yun eh. Pang-boost o starter ba, mga kaibigan. Kahit mga 2 weeks okay na yun. Saka stag developer ka na. Para maganda naman ang daloy ng tiyan ng isang manok po. Masanay sila po. Kaya napaka-importante sa sisiw yung tubig, mga kaibigan. Pwede naman hindi ka magbigay ng vitamins po. Clear water lang. Pero pag marami-rami, mga kaibigan, talaga magbigay ka ng vitamins at saka ka talaga, mag-immunize sa mga manok. Marami-rami, pero pag kunti lang, hindi lang yun, mga kaibigan. 1, 2, 3, hindi lang walang vitamins po, clear water lang. Napakaganda pa ang pero pag marami silang kaibigan, marami kasi sila eh. Yung mga ipot nila, mga kaibigan, medyo yun, mag-create yun ng kung anong mga bakterya, tapos marami sila. Kaya kailangan mo talaga ng vitamins para mga kaibigan, hindi naman sila madadaling matamaan ng kung ano man yung mga bakteryang makapasok sa kanilang katawan, lalo na pag immunize ang iyong manok, hindi talaga magkasakit. Pira na lang siya, mga kaibigan, kung masyado mainit ang panahon po, napakahirap po. Kaya ito lang ating may share, mga kaibigan, napakasimpleng lang, bilang isang magmamanok. Good morning sa ating lahat po.